Sa kabilang banda, habang nag-uusap si Ana at Silva, may seryosong babala kay Yo, pinapayuhan siyang umatras sa laban dahil ang susunod niyang kalaban ay isang shaman na pumatay na ng kalaban sa mismong match. Hindi lang basta malakas ang haharapin niya, kundi isang necromancer, isang uri ng shaman na gumagamit ng mga bangkay at espiritu ng mga patay sa pamamagitan ng oversoul. Para kay Yo, simple lang ang sagot, kung kalaban siya, kailangan lang niya itong talunin. Pero alam nila na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Gaganapin ang laban sa isang sementeryo sa Yokohama, lugar kung saan libo-libong bangkay mula sa iba't ibang bansa ang nakalibing ng hindi sinusunog. Isang perpektong lugar para sa isang necromancer. Dito pa lang, malinaw na dehado si Yo at mas lalo siyang mahihirapan. Lumabas ang kalaban niya, si Faust VIII. Mukha siyang kalmado at magalang, pero ramdamang bigat ng kamatayan sa presensya niya. Inamin niyang isa siyang doktor, mula sa pamilyang nag-alay ng buhay sa medisina. Sa kabila ng lahat ng lunas na natuklasan nila, paulit-ulit pa rin siyang natalo ng kamatayan. Dahil dito, hinanap niya ang sagot sa tanong na hindi masagot ng agham, paano matatalo ang kamatayan? Si Faust ay tagapagmana ng isang kilalang necromancer 500 taon na ang nakalipas, isang taong sinubukang hamunin ng kamatayan at namatay dahil sa sariling kayabangan. Ipinagpatuloy ni Faust VIII ang sinimulan ng ninuno niya at natutunan ang necromancy, ang sining ng pagbuhay at pagkontrol sa mga patay. Sa harap mismo ni Yo, ginamit ni Faust ang oversoul at pinakilos ang mga kalansay mula sa lupa. Hindi lang iyon, tinarget niya si Manta at ginamit ito bilang eksperimento, dahilan para masugatan ng malubha ang kaibigan ni Yo. Dahil dito, tuluyang nawala ang kalmadong Yo. Galit at takot ang pumalit, at ginamit niya ang lakas niya nang walang pag-aalinlangan. Habang patuloy ang pag-atake, malinaw na yun mismo ang gusto ni Faust, ubusin ang mana ni Yo. Kahit tila walang katapusang kalansay ang humaharang, nananatili si Yo sa laban dahil sa isang dahilan, si Manta ang una at tunay niyang kaibigang tao. Sa gitna ng labanan, ipinaliwanag ni Ana kung gaano kalungkot ang naging buhay ni Yo, isang batang may kakayahang makita ang mga espiritu, kinatakutan at iniwasan ng iba, hanggang sa makilala niya si Manta, ang unang taong tumanggap sa kanya. Doon nagiging malinaw na hindi lang madaling buhay ang dahilan kung bakit gustong maging Shaman King ni Yo. Bahagi rin ito ang pagnanais na gumawa ng mundong walang kalungkutan at pag-iisa. Inilabas ni Faust ang tunay niyang oversoul, ang espiritu ng kanyang asawa na si Elisa. Hindi lang ito basta espiritu, kundi isang anyong halos buhay, gawa mula sa mismong labi ng yumao. Dito ibinunyag ang totoo, ginamit ni Faust ang mga kalansay at ang pananakit kay Manta para pilitin si Yo na ilabas ang buong lakas niya. Sa huling sandali, sinadya ni Yo na galitin si Faust sa pamamagitan ng pagtawag kay Elisa bilang manika. Alam niyang kapag nawala ng kontrol si Faust, mauubos din ang mana nito. Dito isiniwalat ni Faust ang pinagmulan ng kanyang sakit at obsesyon. Lumaki siyang puro medisina ang mundo, hanggang sa makilala niya si Elisa, ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Kahit natalo niya ang sakit na papatay sana sa kanya, biglang pinatay si Elisa ng isang magnanakaw, at doon niya naranasan ang ganap na pagkatalo bilang doktor. Hindi matanggap ni Faust ang kamatayan, kaya tinahak niya ang ipinagbabawal na sining ng necromancy, umaasang mabubuhay muli si Elisa kapag siya ang naging Shaman King. Para sa kanya, ang pagdaig sa kamatayan ang tanging paraan para mabawi ang kaligayahan. Gumana ang plano ni Yo ngunit kapalit nito, tuluyan ring naubos ang mana niya. Kahit nabasag ang oversoul ni Faust, natalo pa rin si Yo sa laban dahil siya ang unang nawalan ng kakayahang magpatuloy. Ito ang unang pagkatalo ni Yo at masakit ito para sa kanya. Dito niya unang naramdaman kung gaano kasakit matalo kapag may isang bagay ka ng tunay na pinapahalagahan. Hindi na sapat ang paniniwalang magiging maayos din ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagnanais na maging Shaman King, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong mahalaga sa kanya. Habang dinadala si Yo at si Manta para gamutin, tuluyang nawala ng kontrol si Faust at sinubukang pumatay. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may pumihil sa kanya, walang iba kundi si Tauren at sinabing si Yo ang susunod niyang kalaban, at hindi niya hahayaang mamatay ito ngayon. Samantala, mariing tumanggi si Manta sa desisyon ng kanyang pamilya na ilipat siya ng paaralan. Ipinilit niyang wala siyang kasalanan at nadamay lang siya sa gulo sa kalsada, pero buo na ang desisyon ng kanyang ama. Para sa kanila, masamang impluwensya si Yo, isang batang may record ng pagliban sa klase at may kakaibang pinagmulan bilang medium. Pinagawa pa ng ama ni Manta ang masusing background check, at nang malaman nilang galing si Yo sa angkan ng mga shaman, tuluyan na siyang ipinagbawal na maging kaibigan nito. Bilang kapalit, pinlano nilang ipadala si Manta sa Amerika upang mag-aral at balang araw ay pamunuan ng kanilang malaking kumpanya. Habang nasa ospital, iniisip ni Manta kung bakit siya napalapit kay Yo. Napagtanto niyang hindi dahil malinaw ang pangarap ni Yo, kundi dahil sa pagiging malaya at payapa nito.
Pero nasaktan siya nang mapansing hindi siya dinalaw nito. Nang magkita sila ni Yo na nasa ospital din, mabigat ang balitang dala niya, talo siya at si Faust ang tutuloy sa susunod na round. Dahil sa nangyari, sinisi ni Yo ang sarili nang masaktan si Manta. Sa takot na madamay pa ito sa mga laban niya, pinili ni Yo na itulak siya palayo kahit masakit. Sinabi niyang hindi na sila magkaibigan, kahit halatang labag ito sa loob niya. Sa kabila nito, ipinaglaban ni Manta ang pagkakaibigan nila. Handa na sana siyang suwayin ang pamilya at tumangging pumunta ng Amerika, pero huli na ang lahat. Umalis si Yo pabalik ng Izumo upang mag-training, at nagpa siya si Manta na sundan siya, hindi bilang shaman, kundi bilang kaibigan. Sa biyahe, nakasama ni Manta si Ryo, na may sarili ring plano, magpunta sa Amerika para maging sushi chef. Kahit tila pabiro, malinaw na may direksyon at pangarap si Ryo. Sa gitna ng usapan, napagtanto ni Manta na hindi naman pala siya walang gusto, ang gusto niya ay manatili sa tabi ni Yo. Doon niya naunawaan na hindi kailangang ipaliwanag kung bakit ka masaya sa isang lugar o sa isang tao. Kung doon ka masaya, sapat na iyon. Samantala sa Izumo, sinimulan ni Yo ang isang matinding pagsasanay sa Yomi Cave, isang lugar ng ganap na kadiliman kung saan kailangan niyang maglakad ng 7 araw at 7 gabi, walang pagkain, tubig, at liwanag. Layunin ng pagsubok na patayin ang katawan at palakasin ang kaluluwa, upang mas lalong tumalas ang kanyang kakayahang shaman. Kahit alam ang panganib, pinili niya ang pagsasanay dahil buo na ang kanyang desisyon, maging Shaman King. Habang wala si Yo, nabalisa si Tamao matapos makakita ng masamang pangitain. Naniniwala siyang may 2 taong magdadala ng kapahamakan kay Yo, kaya sinubukan niyang pigilan sina Manta at Ryo sa paglapit. Sa takot ngunit may tapang, hinarap niya sila gamit ang oversoul niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal at pag-aalala kay Yo. Kalaunan, lumitaw si Ana at pinigil ang gulo. Bagamat prangka at masakit magsalita, kinilala ni Ana ang lakas ng loob ni Tamao sa unang pagkakataon. Pagbalik ni Yo mula sa Yomi Cave, sinalubong niya ang mga kaibigan ng kalmado, na parang walang nangyaring panganib. Ibinahagi niya na natutunan niyang tumigil sa kakaisip at magpatuloy lang, kaya niya nalampasan ang pagsubok. Dumating si Yomi at sinubok si Yo upang makita ang resulta ng kanyang pagsasanay. Ipinakita niya ang kanyang oversoul gamit ang mga shikigami, ngunit sa pagkakataong ito, kayang-kaya na ni Yo ang atake. Lumabas ang mas malakas niyang mana, at nag-evolve ang oversoul ni Amidamaru sa mas mataas na antas, patunay na nagbunga ang training sa Yomi Cave. Pinuri siya ni Yomi at ipinahayag ang suporta ng buong pamilya sa shaman fight. Samantala, ipinakita rin ang kabilang panig ni Ren at ng Tao family. Ipinahayag ni Ren ang matinding galit niya sa sariling pamilya at sa mahabang siklo ng paghihiganti na kinabibilangan nila. Para sa kanya, kahit tuluyang mabura ang Tao family, ayos lang, basta maputol ang tanikala ng puot. Determinado siyang maging Shaman King hindi para sa pamilya, kundi para sirain ang sistemang nagbubunsod ng walang katapusang galit at paghihiganti. Malayo sa Japan, sa kabundukan ng China, malinaw na ipinapakita ng Tao family ang tunay nilang layunin. Hindi nagbago ang hangarin ni Ren, ang maging Shaman King sa pamamagitan ng lakas at pagkawasak. Para sa pinuno ng pamilya, ang ama nila, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang tamang tagapagmana. Naniniwala sila na ang mundo ay minsang pinamunuan ng Tao family gamit ang sorcery, ngunit sila itinraidor, itinaboy, at pinahiya. Para makapaghiganti at maibalik ang pangalan ng pamilya, kailangan nila ang kapangyarihan ng Shaman King. Samantala, sa panig ng Patch Tribe, may tensyon din. Si Silva ay sinusubok ng kapwa officiant dahil sa emosyonal niyang pagkakadikit kay Yo. Bilang tagapagbantay ng Shaman fight, tungkulin niyang maging patas, kahit pa si Ren ang pumatay sa pinakamalapit niyang kaibigan. Para kay Silva, ang tanging paraan para bigyang hustisya ang pagkamatay ng kaibigan ay tiyaking patas ang laban hanggang sa dulo. Dumating ang araw ng muling paghaharap ni Yo at Ren. Alam nila na kapag natalo si Yo, tuluyan na siyang matatanggal sa unang round ng Shaman fight. Habang nag-aalala sila, nananatiling kalmado si Yo, tulad ng dati. Mula noong unang sagupaan, malinaw ang pagbabago. Mas matatag na ang oversoul ni Yo, at mas buo ang galaw ni Amidamaru. Ngunit si Ren ay mas mapanganib kaysa dati. Ipinakita niya ang gininto ang oversoul ni Bason, mas malakas, mas agresibo, at suportado ng mas mataas na mana. Sa umpisa, tila dehado si Yo, unti-unting nauubos ang kanyang mana habang si Ren ay patuloy na nagbubuhos ng lakas, habang tumatagal ang laban, napapansin ng lahat ang malaking kaibahan ng kanilang estilo. Si Ren ay lumalaban para sirain ang kalaban, para patunayan ang lakas, at para buhatin ang bigat ng galit na dala ng kanyang pamilya. Si Yo naman ay nananatiling kalmado. Ayaw niyang pilitin ang sarili na maging iba. Natutunan niya sa Yomi Cave na ang pagkawala ng sarili ang tunay na pagkatalo.
Sa gitna ng labanan, inilabas ni Ren ang mas nakakatakot na anyo ng kanyang Oversoul, pinagsama ang espiritu ni Bason at ng kabayong si Kokuto, na ginawang halos hindi mapigilan ang kanyang pag-atake. Dalawang spirit ally ang sabay na ginagamit, kapalit ng napakalaking konsumo ng mana. Sa puntong iyon, halos wala ng pag-asa si Yo. Hindi niya kayang higitan ang lakas ni Ren sa dami ng mana. Ngunit doon nagbago ang takbo ng laban. Habang lalong nagiging marahas si Ren, mas lalo namang nananatiling malinaw ang isip ni Yo. Sa kabila ng sunod-sunod na tama, hindi niya sinubukang lampasan ang limitasyon niya. Sa halip, nagtiwala siya kay Amidamaru at sa sarili niyang puso. Unti-unting nayanig ang kumpiyansa ni Ren. Kahit gaano kalakas ang Oversoul, kapag magulo ang loob ng gumagamit nito, nagiging marupok din ang lakas. Sa huling sagupaan, tinanggap ni Yo ng buo ang huling atake ni Ren, hindi para manalo sa lakas, kundi para tapusin ang laban sa sariling paraan. Pareho silang naubusan ng mana. Parehong bumagsak. Sa huli, idineklara ni Silva ang resulta, tabla. Walang panalo, walang talo. At dahil iyon ang huling preliminary match, humingi ang mga officiant ng pasya mula sa Great Spirit. Ang hatol, parehong papasa sina Yo at Ren sa susunod na round ng Shaman Fight. Hindi dahil sa lakas lang, kundi dahil may mas malaki pang inaasahan ng mundo mula sa kanilang dalawa.